Gaano kalawak po ito, ma'am? Almost mga 5,000 something. 5,000 square meters. Oo. At napapansin ko, ang dami mga puno. Ano-ano mga puno ba makikita rito? Eto, may mga puno ng mangga, lansones, and then rambutan. Yan po. Pwede na ba kainin to? Oo. Kuha ka ng isang dyan. Tikman mo nga kung may tamis na. Matigas pa, ha? Yan yung siguro pag medyo siguro may lasa na yan. Pag pulang-pula. Matamis na? Okay na. Okay na. Sakto. Sige. Gagawin itong high-end na subdivision. Aha. Parang, di ba, yung parang kagaya sa Tagaytay na Aha. na community itself, kumpleto lahat. Mm. Yun ang plano dito. Aha. Sa baba, parang may falls, kalibato. Ano yung mga fish pen? Sa babang iyon, may fish pen sigurong dyan. Oh, dami, oh. Ayan. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa isang malahasyendang lugar sa San Pablo, Laguna at ito po ay pag-aari ng veteranang aktres na si Azenit Briones. Pero bago natin siya makausap, subscribe muna kayo sa aking channel at syempre sa Christine Babos channel. Si Azenit Briones ay isang aktres na sumikat noong 1970s at 1980s. Una siyang nakilala sa pelikula bilang leading lady ni Comedy King Dolphy sa pelikulang Omeng Satanasya. Pero higit siyang nakilala sa hit movie na Temptation Island. Sa kalagitnaan ng 1980s, nag-quit sa showbiz si Azenit matapos pakasalan ang negosyanteng si Eleuterio Reyes. Nagsama sila ng mahabang panahon at nagkaroon ng 4 na anak. Hanggang sa nangyari na nga ang malagim na Resorts World Siege noong 2017, kung saan kabilang si Eleuterio sa mga namatay ng pasuki ng isang lalaki na armado ng baril at naghasik ng lagim sa loob ng kasino. Ito ang kwento ng pagbangon ni Azenit sa madilim na bahaging ito ng kanyang buhay para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Kasama na po natin, Miss Azenit Briones. Ma'am, hello po. Hello to everyone. Anong show. Maganda. Napakalaki naman ang iyong property rito. Hindi naman. Oh, grabe. Sa San Pablo, Laguna ho kami ngayon. At maraming din nakakaalam na dito minsan tumitira si Ma'am Azenit. Ito yung kanyang parang asyenda. Rest house. Asyenda. Rest house. Gano'ng katagal na po ito? Since, mga siguro, mga 7 years ago pa. 7 years ago na itong bago namin ma-develop. Oo. Oh, bakit po dito sa lugar na ito ang napili nyo? No, actually, ito kasi, namana ng husband ko. Then, wala ito kahit ano. Inayos ko, ako na nag-ayos, nag-landscape, pero may mga taong tumulong sa akin dyan, mga kapitbahay ko, pinapupunta ko, mga boy ko. Then, personal supervision ko talaga. So, private lang po ito? Hindi ito open sa Oo, public? but later, i-open sa public, but hindi talagang with reservation. Inaayos ko lang yung mga tutuluyan doon. May mga guhit, din papatayuan ko na dito sa mga tagiliran, doon sa side na yun. Gano'ng kalawak po ito, ma'am? Almost, mga 5,000 something. 5,000 square meters. Oo. Mahilig ako sa bahay, mag-ayos. Yun ang ko talaga, forte ko. Masaya ako na nakikita ko maganda. Para nga magkaroon sila ng idea kung gaano kaganda yung lugar, ikot tayo, tita. Ituro mo kami dito sa iyong rest house. Kasi lahat ng pinuputol ko rito, sabi ko, ilagay ninyo sa Ito nga, tag-aayos pa kami. Tapos ang dami ko pang ganun, di ba, yung mga puno na yan. Oo. So may basketball court dito. Lalagyan ko ng... Etong bahay na to, dyan ho kayo nakatira? Eto, dito ako natira. Tapos sa kabila, isang kwarto ng mga anak ko, ako dito sa side. Tapos pinagawan ko itong small, Garden. parang gazebo na yan. Oo. Ganda. Then, Puro nandito yun. halaman. Ito yung rambutan, ang dami rin bunga. Wow. Diba? Tapos Indian mango rin. Nagpapakat nga ako ng ibang halaman kasi ito, itong mga anak ko naman, meron yung mga imported na pusa ba yan? So nagkapapagawa sila ng, wala pa dyan. Yun na muna nilagay sa kulungan doon. Pusa ito lalagay dito? Bahay ng mga pusa. Ano ba yung mga, kasi mahilig sila. Ako kasi hindi Mahilig ako sa mga parang nakalagay lang, nakafix. Kasi sa mga hindi ako mahilig. Lately na lang ako nag-i-stay dito dahil dati Manila ako. Pero ngayon, kasi aayusin nga, kaya actually ito yung backho namin,
Oo. Naghukay na sila rito ng ano, kasi dito ko papalagay yung 2 unit dito. Okay. So maglalagay kayo ng mga tirahan Oo. ng mga dito. guest. Dito, para doon, unti-unti ko muna yan, kasi hanggang doon sa banda roon, di ba, magtatayo ng hanggang second floor. Dito, mga parang bungalow style lang, na parang may kabana lang. Kasi hinuhukay ba yung puno ng ano, di ba? Tinatanggal yung ano, Oo. yung mga ano ng ilalim ng puno. Ito naman, mangga rin to. Di ba, dito yan. Wow. Kita mo yun? Ilang taon nyo itong dinevelop? Aba, ilang Simula taon pa din. nung ano, Oo. 7 years ago, nag-start na kayo. Nag-start ako, tapos tanim-tanim. Pwede na ba kainin to? Yung medyo Paano pulang-pula. Paano malalaman kung ano yung pwede na? Pwede na rin yan, kaya lang ito, yung medyo pula na. Eto Yan. Mga mukha ko may tamis na. Matigas pa, ha? Yan yung siguro pag medyo siguro may lasa na yan. Pag pulang-pula. Matamis na? Okay na. Okay na. Ganda naman dito. Ito nga, yan, inuutay-utay ko kasi gusto ko flowery, di ba? Pinapaano ko nga. Sabi ko, bakit ko mapabulaklak to? Ang ganda-ganda nito. Sabi, August, September. Anong pakiramdam nyo kapag nandito kayo? Ako, relax ako, tsaka hindi ako naiinip kasi marami akong gustong gawin. So, Marami gano'ng kalaki itong pool nyo? ano nga ba to? Kagano nga ba kalaki? Hindi ko alam ang sukat. Nagagamit nyo ba to? Simula nung ginawa ito, hindi pa ka nakakapag-swimming. Ah, talaga? Ako. Oh, wow. Ganda guys, oh. O, kapag nagstay sila dito, Mga bata yon. meron na. Yung nasa Meron ng supot na pool. pang, ano, nabuksan yung kwarto ko doon. Mamaya, dito mo ipapadala ko sa kanila mamaya. Ayan, busy. Dito ka na. Oo nga eh. O tita, sino ba itong pamangkin mo rito? Ayan yung si S-Lab, di ba, sa PBB. Ito, mother Hi ko. po. Kumusta po kayo? Kumusta ka na? Okay naman po, mabuti. Ano na Sana, sa'yo? sana si Batang Julius Quiapo po, para sana po, magsimula na po ako doon soon. Kasama ko po si Tita Sinit. Ha, hindi naman. Hindi ako si Deborah, hindi pa ako. Coming soon, coming soon. Are, pinsan ko, kapatid ko to, si Ayan Bilen, po. pinsan ko si Olive. Yan ang kababata ko since bata. Tapos doon, ano meron doon? Ito rin, isa pa rin yun. Kumbaga sa ano, parang balinis naman yan, style. Yung mga collection ko ng mga furniture, sobra na nga, parang tindahan na. Kasi kailangan ko magawa na ng bahay para mailagay yan. Oh, ang dami. Yung Christmas Saan niyo nabili decor, yung mga yan? hindi ko na nga pag may mga may mga sale sa mga malls, di ba? May mga furnitures. Yan. Sobra na nga, hindi ko na alam kung saan ko ilalagay. Parang antique shop na to, ha? Mukhang antique shop na, guys. Sa dami ng mga furniture. Yun ang ibang frames ko, hindi dapat dito. Kaya lang wala akong paglagyan. Kinuha ko sa nasa kwarto ng mga anak ko. Alam mo naman, ang mga lalaki, parang wala silang ano, di ba? Kung saan na lang nilagay. Sabi ko, for the meantime, lagay muna natin dito. Bakit nyo nahiligan ito mga Sino Balinese ilaw? furniture? Ayan. Type ko lang yung kanilang mga ano, di ba? Tapos parang nag-aano rin sa atin. Kasi itong collection na yan, mga mulabe yan eh. Kaya lang kung naaampiyasan, kung naaano yan. Kasi kung sa loob, di ba, yung pinakang ano, mas maayos. Kaya lang ang ipalagyan ko pa ito ng ano, salamin, hindi na. Okay. Sa showbiz, parang wala talaga kung hindi ko inisip na mag-aartista ako. Talagang ang ambition ko simula nung maliit ako is to be a famous fashion model. Yun talaga. So at that time, during the 70s, late 70s, yun ang peak ng height ng karir ko as a model eh. Marcos era yun noon. Hayat, kami yung mga bighani models, tapos yung sa Hilton din. So lahat, naikutan ko lahat yung mga ano, ng panahon ni Mrs. Marcos yun. Yun ang kaano ng fashion industry. And then itong pagpasok ko sa movie, naghahanap si Tito Dolphy ng bagong muka na hindi pa nakakalabas sa mga TV, ano, yung hindi pa masyadong ano. Hindi pa exposed? Oo, hindi pa exposed. At that time, nauna si Charo Santos sa akin, pero kasamahan ko mag-model si Charo. We used to model together kay Christian Espiritu and then sa Hayat. And then, kailangan, nakita ako ng kapatid ni Tito Dolphy, yung si Tita Auring, kasi best friend niya si Mama Rudy. Okay. So, nung makita ako, sabi niya, ito nakapasok ko na kay Tito Dolphy. Hanggang maya-maya, dinala ako sa set. Doon na, yung sabi ko, naku, anong gagawin ko dyan? Wala akong experience sa acting, di ba? Anong gagawin ko kako? Natatakot ako, di ba, at that time. Eh, sabi niya, ikaw, may opportunity ka na, ang ganda-ganda ng ano, dahil starring role ka na agad, kay Tito Dolphy pa. King of Comedy, bakit hindi mo pasukin yan? So, kapipilit, sabi ko, sige na nga.
Yun, doon na yun. Then, nag-start na. Aha. From Tito Dolphy to Chiquito to FPJ. Halos lahat ng stars. Kami, kay Lito Lapid, Ace Berhel, Rudy Fernandez, lahat ng sikat. Anong title ng unang-una mong pelikula? Omeng Satanasya. Uy, parang Si naalala Papa ko yun. Dolphy yun. Ano siya? Comedy. Comedy. Siyempre, di ba? Meron siyang anghel, demonyo, matanda. Mga ganun ang role niya. Doon siya nag-best actor. It's my honor na nung Oh, partner ko siya, wow. Oh. doon siya nakakuha ng award as best actor, si Tito Dolphy. Anong pakiramdam mo nung first time ka nang nag-acting? How did you handle it? Siyempre parang, ano to, yung paano ako, dahil di ba, wala naman nung acting workshop, Oo, di ba? oo. Pero sa tulong nila, sa ano, lumakas ang loob ko. Sabi ko, ano ba to, paano tong acting ko rito? Hindi pa paano ako maiiyak nito eh. Wala akong na-experience pang mga nakakaiyak, di ba? Mga ganon. Sunod-sunod na eh. Sabi ko, ba, maganda pala rito. Maganda yung kita. Tapos ganito, syempre nung time na yun, nag-i-start pa lang ako, wala pa naman akong sasakyan. Sabi ko, ang hirap na walang sasakyan. So, ang utak ko, parang, ano ba to, parang well-plan ang utak ko eh. Na, kung basta, ano, alam ko yung gusto ko. Alam ko yung gusto ko marating. Sabi ko, teka, gusto ko muna magkaroon ng, mahilig ako sa alahas. Yun muna. And then, sabi ko, kailangan ko ng kotse, magkakotse ako muna, di ba? And then later, yung utak ko, sabi ko, ang artista hindi habang buhay, kailangan kong magkaroon ng bahay. So ganun na talaga ang isip mo pala? 1979. Nagsisimula ka pala? 1979, may bahay na ako. Oh, wow. Sa BF Homes, pero hindi ako tumitira dahil wala pang telepono. Hindi pa maganda yung water, pero ngayon, maayos na lahat doon yun. Nagsiguro doon ako dahil sabi ko, hindi ka forever na nasa pelikula, at saka negosyante pa rin ako noon. Nag-aartista ako, marami akong mga Racket? may racket ako, may mga alahas. Ano-anong racket? Nagbebenta ako alahas, mga damit, RTW, nagta-travel ako. Binebenta ko, nagsiservice ako. Yan, sila Sharon, Cuneta, Sasha, lahat ng mga artista sila, Hilda Coronel, Alma, Lorna, kami, Beth Bautista. Pag walang shooting, dala ko yung sasakyan ko. Gaano karaming pelikula nagawa mo sa buhay mo? Teka, As of now, siguro more than 30. more than 30 movies. Oo, parang kasing hindi ko masyadong sineryoso eh. Kasi sineryoso ko, di ba? Oo. Na ano, kasi nung time na umalis ako, at the height, peak ng karir ko eh. So kasi di ba, nung time na yun, mag-aasawa na ako. So ang aking talagang plano is pag mag-aasawa na ako, tigil ako sa pelikula. Iintindihin ko na yung husband ko, mga anak ko, family ko, yun. Talagang nag-stay ako dito sa probinsya. Oo. Kung So saan itong nandoon. husband mo na to, na-meet mo noon sa peak ng karir mo? No, magkakakilala ang pamilya namin. But actually, ang kaklose ko, mga tito niya. Okay. And then, pagbalik niya ng Amerika, yung barkada ko, barkada rin niya. Yun, parang yun na, yung doon na kami nagkaano. Pero nung high school, magkakilala kami. Pero hindi ako close. Hanggang siya pa nga nagpaalala, hey, nag-rain na ka sa amin, doon ka nag-stay sa bahay namin. Tapos sabi pa niya, ito nga yung picture ka, kunyari sa Amerika, pinagmamalaki daw niya, nung nag-beauty queen ako ng sa Mutya ba yun? Yung migaw ng Mutya, sabi niya, yan ang girlfriend ko, kahit hindi naman totoo. So he loved you from afar, parang gano'n. Nung hindi pa kayo talaga naging mag-girlfriend and boyfriend. Kasi kababayan ko rin eh, gano'n, di ba? Pero sino mga naging boyfriend mo sa showbiz? Naku, meron ba? Wala ba? Alam naman ata ng lahat, di ba? Sino ba? Kami. Refresh our memories. Oo, pero wala na yon. Wala no, na, diba? wala na. No, part of the past, no? Si Lito talaga. Dito lapit. Oo. Doon lang, ini-expect nga nung gagawa ka ng pelikula, walang i-imagine na matataypan ko or what. Kaya nga kinuha akong leading man sa movie na yon. Leading lady. Kinuha ka leading Leading lady ni lady. Oo. Senator Lito. Matagal ho kayong naging Matagal item. din, siguro almost more than a year. Tapos minsan, balik-balik, gano'n. Kakaiba. Balik. Kakaiba. Ano ba yon? Pero ngayong friends Pero na lang kami kayo. ngayon, Super talagang friends kayo. We respect each other. Oo. Na-maintain namin yung, di kami naging magkaaway. Oo. Yun, Ang galing, magkaibigan kami. Oo. Kasi hindi lahat gano'n na nangyari, Oo. di ba? Yung Saka iba, magkaaway wala na talaga. dapat magsiselos o kung ano man Wala yun. Dahil na, part of the magkakaibigan na past lang na talaga yun. kami. Bukod kay Senator Lito, wala na na-involve sa'yo na na mga actors Wala in naman, the wala past. Wala na. Oo. Pero doon sa mga pelikulang nagawa mo, more than 30 movies, alin doon yung pinaka-favorite mo or pinaka-memorable for you?
Kasi ito ang parang icon movie namin, di ba? Siyempre, yung first kay Papa Dolphy, dahil doon ako nag-introducing, di ba? Starring role kami doon. And then, ang iconic na hanggang ngayon, ng mga bata, kabataan, ng mga, is yung Temptation Island. Oo. Then, siyempre, kay FPJ, dahil yung sa Patayin si Villavillo. Pero yun ang parang nila sa akin, lalo yung Temptation Island, di ba? Hanggang Kasama ngayon. mo si Kami, Tita Deborah Sun. Oo, kami ni Deborah. Oo. Anong pakiramdam mo na dumaraan sa pagsubok itong si Tita Debs? Sabi ko nga sa kanya, habang buhay may pag-asa, at saka nasa sa kanya rin yun eh, di ba? Yung direction ng buhay mo, pwede mong baguhin. In instant, basta ang importante. Kasi ako doon lang humuhugot ako ng lakas ko, lahat kay Lord, sa taas. Yun ang pinakang-importante. Sa lahat ng ginagawa mo, lagi huwag mong kalimutan ang Panginoon dahil i-guide ka talaga ng tama. Ayun. Saka nababanggit ka niya lagi at sinasabi niya na tinutulungan mo siya. Ngayon kasi inaamin naman ni Tita Debs na umaasa siya sa tulong ng ibang tao eh. Ganun Ganun kahirap ang buhay. And right now, you're also helping her pagdating sa kanyang career, di ba? Magaling naman siyang artista, di ba? Yung i-maintain na lang niyang talagang diretso na kay Lord at bibigyan siya ni Lord. Si Lord naman yan siya na ang magaling na provider. Tama, provider. totoo yan, no? Pero ano mo naramdaman nyo nung nakita nyo siyang nasa ganung klaseng estado sa buhay? Siyempre, lalo nung ma-interview dahil hindi ko alam, di ba? Tapos, sabi ko, alin doon, pinost niya sa akin. Nung pinapanood ko, talagang sabi ko, Gigi, pinaiyak mo ako. Naiiyak ko dahil ang maganda naman kay Gigi, is very honest. Very honest siya. At saka, para ko ng kapatid yan, di ba? Noon pa kami. Close kayo Hirap talaga. at ginhawa kami, magkakasama niyan. Hindi ko naman siya kinakalimutan. Totoong magkaibigan, para pa kami talagang magkapatid. Oo. At naging parte ka rin ng pagbabati nila ni Lorna Tolentino. Oo, siguro talagang binigay na ni Lord yun. Paano nyo nagawang pagbatiin yung dalawa? Hindi ko nga alam kasi nung time na yon dapat, di ba, plano namin pumunta lang, bisitahin, at meron lang akong, parang meeting ko kisen, di ba, meron akong ilalapit sana. And then, si Gigi, ewan ko, biglang tinawagan ko, sabi ko, G, anong ginagawa mo? Sige, magbihis ka na, punta ka sa Green Hills, kita tayo sa may Starbucks, kakain tayo. Then, hanggang tumawag ako, na ang shooting nga is ng Batang Quiapo, sa Quiapo. So bigla kami pumunta ron. Tapos sabi ko, ay nako, nandun si LT, di ba? Sabi ko, magandang na to, baka magkabati na yung dalawa. Yun na yun, di ba? Talagang walang may plano, bigla lang di ba? Di ba? So, talagang time na talagang na sila, Tapos wala, ang ganda naman, very, akapan sila. So yung feeling ko, happy ako dahil may napagbati akong kaibigan. Pareho ko kasi silang kaibigan, di ba? Saka unexpected, hindi planado. Hindi, kasi Bigla lang nangyari. bigla lang na tinawagan ko siyang kakain Hindi ko naman siya na, sige, tara na, sumama ka na, G, pupunta tayo. At kung baka sa baka ka na, di ba, matulungan para mabigyan ka ng role sa Batang Quiapo. Nilolo ko nga, pati ako, kasama mo. Bakit nga. kailangan mo pa ba? Malakas ka naman. Nag-akapan sila, nandun may sasakyan. Sa pusap na yun, sabi ko, basta kalimutan na yung, di ba? Nagkaahingahan sila ng, loob. At wala, parang casual lang, siyempre, pag biglang kita kayo, kalimutan lahat yung mga noon. Right. Tapos, parang nag-exchange, nakinuha na ni LT, in-accept niyang friend si LT, so nagkakausap na siguro sila silang dalawa. Saka nakausap din namin na si LT at parang na-mention niya nga na mukhang on the road to rekindling yung nawalang friendship nilang dalawa. Siyempre masaya ako dahil siyempre ako kasi ang iba kasing tao, iba ang tingin sa akin, akala suplada, tapang, but ako yung good heart ako, yung ano ba tawag doon? Gusto ko sa magkakaibigan, papagbatiin ko, hindi ako para papaghiwalin ang tao, hindi ako marunong manira, kasi totoong tao ako. Siguro yun, ang mga iba na-intimidate kasi what you see is what you get. Prangka talaga akong tao. Kung wala akong filter, hindi ako marunong, di ba, magpa-sweet, kuno-kuno, pero kung dapat namang sabihin, sinasabi ko, as kaibigan ko, it's either you appreciate it, o kung hindi, maghiwalay tayo. Kasi ang gusto ko, kasi ako makipagkaibigan. Laban kung laban, di ba? Pag tatanggol kita, kung sisiraan ka, hindi ako papayag kung mali. Pinaglalaban ko yon. Okay. Tita, isa kayo sa mga veteranong
actress or actor na naging matagumpay pagdating sa buhay, no? Pero marami tayong mga napariwara, hindi naging maganda ang buhay nila, like Tita Debs at iba pa mga artista. Paano nyo nagawa ito, na naging maganda ang buhay nyo kahit na hindi na kayo masyadong active sa showbiz? Ano kasi, di ba, kung basta siguro ugali ko na yun eh. Kasi ako talaga, simula maliit, simula pagkabata, kung ano yung hiniling ko kay Lord, kung ano yung gusto ko, nangyari dahil pinagtrabahuhan ko. Pinaghirapan ko, di ba? Kasi lahat naman tao, yun na nga eh. Kung may gusto ka sa buhay mo, mararating mo yan. Basta pagsikapan mo, maging yung may direksyon ng buhay mo. Kasi pag hindi mo alam kung anong gagawin mo, magulo utak mo. But pag ikay very responsible, may direksyon, alam mo kung ano yung i-hit mo eh. Saka wala akong, wala akong inhibition, wala akong pakialam kung ano man yung binibenta ko. Hanggang dati nga, pati nung artista ako, alam nila. Pati tapa, nagtitimpla kami. Tita Daisy, may taga-timpla kami, binibenta namin. Ang mga tapa, famous yun. Nung artista ako. So hindi ka nahihiya? Rumaraket ka on the side, kahit na artista ka na? Oo. Napunta ako sa abroad, namimili ako. Tapos si service ko, miski sa parlor, nandoon. Lalabas ko yung maleta. Sila, siya, ayan mga yan. Alam nila yon. Para ka pala si Tintin, ganyan. Oo, si pati Tintin. alahas. Kasi ako naman, wala akong puhunan. Kasi kung basta yung credibility mo, may mga tita-tita ako na nag-Hong Kong. Walang puhunan. What diba? about, what about, sinusuoli ko rin. what about vices and temptations? So showbiz kasi, syempre, nandyan yung mga kaibigan mo, kasama mo artista na yung iba, gumagamit ng drugs, umiinom, nagpa-party. Hindi ka ba sumasali sa gano'n, no? Hindi, dati, hipokrita lang naman. Kung hindi ko sabihin, hindi mo ako mahihiya, di ba? Tatry ko rin yung mga ganyan. But then, yung alak kasi, nag-try akong uminom, pero hindi ko talaga inano yun eh. Alam ko kung Hindi mo saan. in-embrace as part Alam of ko your kung life. saan ako titigil. I tried it also, yung mga ganyan. But then nakikita ko, parang lagi bang may tumatapik sa akin. Hoy, hindi ka naman ganyan. Ba't gumagamit yan? Di ba? Ganun lang. Na tinatawanan ko lang kasi na-experience ko, hindi tama, hindi maganda. Kaya sabi ko nga, ang kabataan ngayon, hindi mawawala yung drugs, kayo nang umiwas. Di ba? Yun ang sinasabi Lalapit ko. yan sa inyo talaga. Yeah, oo. At saka may friend ako na talagang yun siguro, kilala mo si Lito Gruet, yes. My God. Former Naiyak drug din addict. ako nung pinakita niya yon. But then, dahil nilapit din niya ang sarili niya, gusto niya magbago, may Panginoon, ang mag-guide. Saka napaka-successful niya ngayon. Oo. Yun na, even At told him, tumutulong pa sa ibang tao. susuportahan kita dyan. Kaya nga magkikita kami sa August 28 after may Cambodia. Tutulungan ko siya. Sabi ko nga, yung birthday ko, hindi ako maghahanda. Donasyon ko na lang sa inyo dyan yan. Kung ano man, magkikita kami. Kailan ho kayo nagpakasal ng mister niyo? That was 1987. 87. Sa stage muna, and then dito, July 28, yung ano namin, sa judge. Kasi wala Sa naman West kaming muna. wedding na ano eh. Ay, hindi kayo nag-grand wedding? Oo, hindi po, hindi. Nagkaroon, no? Sa stage saka dito. Gano'n kung katagal ho kayong naging boyfriend and girlfriend bago kayo nagpakasal? Siguro mga 1.5 year. 1.5 years. Oo. Tapos, gano'n katagal ho kayo nagsama bago ho siya nawala? Hanggang sa namatay siya. Mga ilang taon Andyan ho ako yun? doon. Di ba? Kasi that was 1986 to 2017. Kaya nagkaroon po kayo ng ilang anak? 4. Makikita niyo mamaya. Nandun doon Makikilala sa natin. kitchen. Ito kayo ng kanilang opisina. Kitchen. Ano opisina nila. Yan. Ayan. Saan sila James? Andiyan ba? Hi! Ito yung pangatlo ko, si John Ray. Hello! Ito yung nagpipiloto. Hi! Kumusta? Ito yung bunso, si James. Hello! Nasa si Preciosa? Wala. Dito lahat Girlfriend mga niya, anak. si Karen. Hi! Pinsan ko, mga nagsisekretary. Oo! Si Julius. Hello sa inyo! Pero siguro, kwento niyo lang ho sa amin, no? Kasi baka hindi kasi alam ng mga viewers natin kung ano ba talaga nangyari at paano po nawala ang inyong mister. Doon yung sa ano, di ba, yung sa Resorts World incident na akala nila is may terrorist but it happens na iisa lang pala yung lone gunman. Hindi terorista, kundi ang kwento is, anong tawag dito? Parang nalulung sa sugal. Nagkanda parang nagre-revenge siya. Ang problema nga lang niya, gusto niya makuha yung mga parang pera o parang yung mga chips. But ang naging ano niya is, nangyari, hindi na dyan binaril. Pero nagsunog naman siya ng mga carpet at saka gulong, ng mga parang kotse na premyo. O yun pala yun, di ba? Pag anuhin mo ang carpet, yun na yun.
Nasa second floor siya, doon sa may bar, doon sila naglalaro. Ako naman, nandun din sa floor na yon, pero hindi ako katabi ng husband ko dahil may mga barkada siya doon. Di ba sila yon, puro lalaki. Ako, nakikipanood lang doon sa kaibigan ko. Then bigla akong tumayo. Then I went to Prosperity Restaurant para mag-order ng pagkain ng mga anak ko. Yung time na yun, within 15 minutes, nagkakagulo na. So hindi ko pa pinansin. Akala ko gulo lang ng mga lasing, ng mga Koreans o mga Japanese. But then nung nakita ko may nakahood na, kasi nagtatakbuhan na, bakit paloob ang mga tao? Eh, iisa lang yon, di ba? Hindi man lang nilingon. Wala naman pala. Dapat paiwas dun sa nakahood kasi I saw it on my own eyes. Nakita niyo siya? Oo, naka-black na nakahood. All black yan. Nasaan po kayo nun? Doon ako sa Prosperity Restaurant. Saan banda? Tumakbo ako ng konti doon sa may parang rubberized na parang curtain. Tumilip ako. Hindi sabi ko, di ba, nagpa-warning shot. Doon ako natakot. Dahil baka ako retracted ako, kung may ibang kasama, tamaan ako. Then pumasok na ako doon sa loob ng kitchen ng mga sa Prosperity Restaurant. Then in-announce ko na may nakita ako na nakahood. Na parang terrorist. Yun na yun. Yung nag-warning shot. Yun na yun. Ano kung ginawa nila? Yung mga kasamahan nyo? Ako, syempre nagpanik na rin sila. Nagtago na rin kami. Tago na. Pasok kami doon sa pantry, pasok kami doon sa mga taas ng, ewan ko kung paano namin naaakyat yung may parang bintana na ano. Pero wala doon kang pwedeng talunan eh. And then yung usok, malakas na, pinasok ulit kami sa pantry. Tapos yung kilala, Montuano, tandang-tanda ko pa yung lalaki na chef, Montuano. Mabuti meron siyang cellphone, nag-guide kami kung saan kami pupunta, pero habol hininga kami dahil tinignan ko itong ganito ko, maitim na rin eh. Siguro in 15 minutes hindi kami nakalabas. I'm also dead, pati na rin kami siguro. Ano ang pakiramdam? Usok kasi hindi ka na makahinga eh, di ba? Yung habol hininga ka na kasi nga yung usok pala, di ba? Ako pag hindi tayo nakalabas, masuffocate tayo. Yun ang sabi ko sa kanila. Tapos yun naman, sabi ko siguro hindi pa namin time, hindi ko pa time. Sabi dito, tita, sabi ko dahan-dahan, huwag ninyo akong iwanan, di ba? Kasi senior na rin ako. Yung pag-exit namin, yung sinabing kanan tita, ganito, bigla ha, exit, doon tayo doon, takbuhan kami. Then paglabas namin, doon na sa may fountain sa second floor dati, di ba? Yung may mga restaurant, then doon na kami nakalabas, hanggang pumunta na kami doon sa ngayon is Holiday Inn Hotel na ngayon yun. Pero ibang pangalan pa dati noon. So it's good na nakalabas kayo, masarap ang pakiramdam, pero at the same time, ano po naglalaro sa isip Ang lumalaro sa akin kasi parang hindi pa ready nun kasi ang research world kung paano kami tawagin yung mga victims, kung paano malaman, di ba? So, takbo kami rito, takbo dyan, hanggang maandyan dyan yung mga media, di ba? Meron na doon sa iba, tapos wala kaming matanong. May isa doon na ang anak na babae ang namatay, nagtatrabaho sa resort. Sabi niya, tita, tayo nang pumunta, tayo nang lumapit sa media. Sabihin na natin, yun na yun. Wala akong makita, nasaan ang asawa ko. Kung talagang buhay pa siya, kung hindi naman nakita nung mga 1 o'clock, patay na. Kasi kami, 11:45, nangyayari na yun eh. Tapos hindi nyo makita, wala naman sa hospital. Wala sa mga hospital ng Villamol, sa mga... So, ibig sabihin, pagkalabas ho ninyo, feeling ko, wala nang balita. Dinadaya ko lang ang sarili ko, but actually, ang feeling ko, wala na to. Kasi nitawag wala. Kung nakalabas yun, at least tawagan ako o magpatawag, di ba? Sa kaibigan, mga doon. Sabi ko, ano to? Tapos after lunch na, wala pa rin, di ba? Kaya so, we will lock down the research world because there's no casualty. There's Paano no casualty, malaman yun? nasabi. There's no casualty. Yung pala ang dami, 38 yun. Di Ganun ba? karami ha. Pero ni isa sa kanila, walang binarel yung gunman. Wala. Wala talaga. Wala. Suffocation talaga Puro kinamatay. suffocation. Dahil nagpunta pa ako sa morgue, di ba? Ako nandoon, nakita ko ang husband ko. But then, yung yung hirap ng Kita niya, niyo? kasi parang nakagano ng may mga dito, yung lines na red, pero walang sira ang mukha, wala. But then, yung hirap ng... Ang hirap nakita niyo sa Oo, mukha oo. niya. Kailan po nag-sink in sa inyo na wala na talaga yung asawa niyo? Hindi na siya babalik. Siyempre, nung last namin, di ba, yung sa wake na, di ba? Na gano'n na. Tapos ako nga parang, kasi ako matapang ako di ba? Hindi naman ako matatakutin. Sabi ko nga, if ever na meron kang sabihin or what, pwede kang magparamdam sa akin o magpakita, di ba? Kung ano pa, kung meron kang gustong ibilin o may gusto kang yun.
Pero so far, wala naman. Diba? Hindi ko na masyadong inaano kasi di ba, ma-disappoint lang, mag-ganito ganyan. Di ba sabi ko, basta siguro siya naman nandun yan para i-watch kami. Pag ano kami kay Lord, pati yung mga anak ko, kung idasal na lang, i-guide mo ng maayos lahat ng 4 mong anak, di ba? Ito bang mga meron po kayo ngayon? Is it also because of him? Iniwan niya po sa inyo ito? Oo, itong mga ganito namin. Pero yung bahay ko, dalaga pa ako nung na-acquired ko yun di ba? Tapos yung ibang condo namin, kasi plano namin is mag-stay kami doon kung matanda kami, di ba? Sa condo na lang para madaling i-maintain. Dadalwa naman kami. Malapit, may gym, may mga ano doon sa DMCI. Tapos itong bahay, bahala na kung sino doon sa mga anak ko, di ba? Pero hindi na nga natuloy. Wala na yung mga plano, paalis pa kami, hindi rin na natuloy na. Kasi usually na-travel kami, buong pamilya kasama yon. Hindi ko kayo nahirapan na i-maintain to, na kayo lang mag-isa at yung mga anak ninyo? Hindi naman, kasi pati yung quarry naman namin, nakaset up yun di ba? Kanya yun, bali, negosyo niya yun. Negosyo namin yun ng pamilya namin, di ba? Yun. So, yun ang iniwan na sabi ko nga sa mga anak ko, meron na, huwag na kayong tumingin sa iba. Concentrate dito kayo, magtulungan doon sa negosyo dahil meron nang iniwan, di ba? Pag yamanin na, huwag mawawala. Yun lang sa akin, kung hindi man madagdagan, but i-maintain dahil ang daddy nila, ganun ang ano niya sa magulang niya. Ayaw niya yung naiiyak siya pag halimbawa may mga kapatid na halimbawa nawawala yung properties na pinaghirapan ng daddy niya. Kaya yung mga ano ko rin sa mga anak ko na ipagpatuloy natin. Pati yung makikita mo doon, meron doon mga baka, may mga native na baboy. Dinuloy din ng mga anak ko yun. Ayan. So, tayo po ay pupunta ngayon doon sa pinapagawang subdivision ni Tita Azinit na eventually ay ibebenta niya rin sa publiko. Tita, bali, alin dito ang property niyo? Eto, buong ano na yan, hanggang doon sa labas kasi may basketball. Tinirahan kasi dati ng mga ano yun military. Oo. Hanggang dito sa may mga ano? Eto, itong mga ganitong puno na yan. Oo. Yun doon. Ayan. Hanggang doon ho sa parang ano, may mga fish pen? Yun, parang, ang fish pen, hindi na amin yun. Sa baba noon, sa tabi noon? Di ba? Dito lang siguro. Sa lakeside, no? Sa lakeside, oo. Wow! Gaano kalaki to, tita? Ilan ba? Ilang Kasi, hektarya? 88, ano yun, tapos naghati yung magpipinsan, di ba? Dalawang quarry yun Ubos na yung kanila, kami meron pa. Tapos yung ibang area kasi iba sa baba, nabili rin namin Nabili ng mga anak ko ng ibang manunon. Tapos, anong balak nyo rito? Gagawin itong high-end na subdivision. Aha. Parang, di ba, yung parang kagaya sa Tagaytay, na ano, Aha. na community itself, kumpleto lahat. Yun ang plano dito. So, ang alam ko, inaano na yun ginagawa nun ng aming brother-in-law ko na geodetic engineer. Yung plano. So, subdivision ang gagawin? Yes, oo. Tapos may mga commercial establishments? Oo, yun ganun nga. Para at least, nandito na lahat. Parang dito Tagaytay, di ba? Sa mga area ng commercial ng Tagaytay, but may subdivision, di ba? Oo. Wow, laki. Ana. Oo. So eventually guys, i-open Doon pa din sa sa dulo public doon, to, sa no? may arko, kaya doon sa banda roon pa yun. Oo. Paano niyo ho nakuha itong property na to? Ano, kasi sa mana-mana, di ba? Nakuha ng sa husband ko yan, sa side ng husband ko. Ito yung naano niya, nakuha niya. Namana doon. Pinagpatuloy niya. Hanggang wala naman siyang, di ba, kung saan magaling talaga yung utak niya kung paano niya gagalawin. Hindi nasira pagkukwari, kundi magagawa pa rin subdivision. After, mapapakinabangan namin, hindi kagaya ng iba na sinira kasi hindi niya pinag-aralan kung paano ikakat ang mga pagkukwari ba. Parang sa experience kong ito, parang extreme na klase ng artista ang nakilala ko this past couple of weeks. Isang artista na nalihisang landas at kayo naman isang artista na maraming tama na nagawa sa buhay. Kaya naging matagumpay ho kayo. Ano pong payo ang maibibigay nyo sa mga baguhang artista para po hindi matulad sila sa ibang artista na nanilihis ng landas? Sa mga baguhan, syempre kailangan be responsible,
sarili niyo eh. Kayo din ang gagawa ng sarili niyong buhay. Kayo rin ang magdidesisyon. At kung sabihin naman natin, yung mga sinasabing drugs, aminin natin, hindi mawawala ang drugs. Kailangan tayo na ang iiwas sa mga kabataan. Iwasan na ninyo yan. Ako magsasabi siya, walang idudulot na maganda at walang future. May nakita na ba kayo na nag-drugs na umunlad? Di ba? Karamihan is nalulong, nagulo ang buhay, pati pamilya nagkawatak-watak. So, dasal lang tayo, kapit kay Lord. Yun lang ang importante. Di ba? Yun ang masasabi ko. At hindi masama, libreng mangarap. Di ba? Tutulungan kayo ng Panginoon. Ang iba nga, walang hanap buhay, walang ano, pero tumawag sa Panginoon, may dumarating, may tutulong na iba. Kung hindi man, may magga-guide, makinig lang kayo. Diba? At sa mga anak, kung pinagsasabihan kayo ng mga magulang niyo, i-appreciate nyo at pasalamat kayo at may magulang na nangangaral sa inyo. Dahil ang magulang, siyempre lahat, ang iniisip namin, ay lahat ay para kabutihan ninyo. Maling mapanood tayo nung chef na tumulong sa iyo, yung kasama mo doon sa pinaka madilim na bahagi ng buhay mo. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Siyempre, malaking pasasalamat ko. Salamat sa iyo, salamat sa mga naroroon dati na hindi ko na alam mga pangalan, mga chef at saka yung mga waiters and waitresses na tayo lahat ay nakaligtas. Maraming salamat sa iyo. Yun lang ang aking ano. Kasi hindi ko na nga nakikita, tinatry kong tawagan, but I don't know kung yun pa rin ang phone niya. Sa mister niyo po, ano hong lagi niyong sinasabi sa kanya kapag kayo po ay nagdarasal? Ano hong... Basta ang akin lang laging ano is gabayan kami. Lalo na ako. Kasi siyempre, senior citizen na rin ako. At gabayan yung mga anak ko na maintindihan lahat yung mga sinasabi ko sa kanila. At lahat ay maiayos. Yung di ba, yung mga naiwan, maging maayos, di ba? At sila maging maayos din ang mga bata. Gusto ko rin pakilala sa mga viewers natin yung nanay mo. Nay, dito ka. Dito ako believe, guys, no? Gusto ako, tanongin natin siya, no? Tingnan nyo naman, si Mami. Mami ni Tita Asinit. Mami, bagets sa bagets ka. Pwede bang age reveal tayo ngayon? Hulaan nyo muna. Hulaan nyo muna. Pag ako nakita ko si Mami rito, ang maiisip ko ang edad niya mga 70, 75, no? 72 ka. Mga 70 ka, okay. Age reveal na tayo, guys. Age reveal. Ilang taon na po tayo, Nay? 88. Di ba? Bingo! Huwag kang gano'n. 88 ka ba? Oh my gosh. Grabe, napaka-sharp. Walang baston kapag naglalakad. Walang sakit sa tuhod ngayon. Baby face ang mami. Baby face. Ano ang sikreto? Eh wala, gulay, ang kinakain. Isda, ayun. Kumakain ng prutas, Para lang kayo magkapatid. kumakain ng bawal. Parang ate, no? Pag nasakit ang Ate, ano. grabe. Yun lang, ganun lang ang sikreto. Nag-exercise ka pa rin. Pag nagising ako, nag-exercise naman ako. Oo. 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 Si Tita Asinit, ganyan din balang araw. Baka, Sana maabot Umabot kayo kayo ng ganun ganyang age. edad, Sana ah. nga, di ba? Ano hong masasabi niyo sa anak ninyo? Aba, hindi ko akalain anak na ako'y magkaanak ng isang nag-model at isang nag-artista. Noong maliit yan, anak ko, ang pagkaganda, ang bautis ay malarosas. Ano ineng? Ay, tutoy. Ay, yan ay laging nakabihis na maganda. Oo. Pag napaliguan ko, nakpo, madilim-dilim pa. May mainit na tubig na. Pag nakatapos maligo, ang pulbo niya parang espasol. Parang espasol. Spoiled na spoiled sa inyo, no? Ilan po ba anak ninyo? Bali, 5. 5. Oo, 4 na babae, 1 lalaki. Pang ilan si tita? Ako, Ito, panganay ito. Panganay. Oo. Oo. Hindi ko kayo pinapabayaan, no? Hanggang alaga-alaga pa rin kayo. Anong masasabi niyo sa kanya? Aba, ay pasalamat ako sa Diyos at siya binigyan ng magandang buhay para ako ay maalagaan. At maalagaan ang buong pamilya. Ang buong pamilya. No? Oo. Yun, Anak.
At pagka nga Pasko, para siyang Santa Claus. Oo, ang dami Bait, dito. no? Oo, kami. Oo. Magkakainan, ang saya. O tita, ikaw naman, anong mensahe mo sa nanay mo? Na Sa malakas na nanay malakas ko, pa rin. hindi syempre masaya-masaya ako dahil may nanay pa rin ako. Kasi ang iba, Wala na. wala na. At least andyan pa rin, nakikita yung mga ginagawa ko. Nagkakasama-sama kami lagi, miskin ang mga kamag-anak ko, mga pinsan ko. I'm happy for my mom at sana mas bigyan pa ng marami Makabot pang ako ng birthday. 100 years. Ay, Ano? ano hindi kami. ako nagtataka, umabot to ng 100. Oo nga, ang dami ng... Magbalato ka sa 100K, ha? Oo. Meron daw 100K Oo. kapag nag-100K. Aba, pag 101 Punta mo daw kayo, ay 1,000,000. Oo. Ay, ganun. Eh, sana man lang pag mga Inano sa 90, ano? TV? Abutin mo yan, ha? May 5% kami dyan, ha? Iimbitahin ko kayo. Joke lang. Sayahan tayo dito. Thank you, ha, tita. Thank Maraming you salamat rin. po. Oo. Apo. Salamat. Tita, maraming salamat ha sa pag-imbita mo sa amin dito sa iyong napakagandang hacienda. Thank you so much at nag-enjoy po kami rito. At thank you rin sa'yo dahil nabigyan ako ng opportunity na ma-interview rito dahil alam ko ang lakas-lakas ng ang viewers niyo, ang dami-dami. Ganda na rin yun, di ba? Maraming salamat. At saka kay Deborah, dahil doon tayo nagkaroon ng contact para magkausap-usap tayo para dito nga magkaroon tayo ng interview. Thank you po. Thank you so much, Tita. Sige, Maraming salamat. okay. And see you again soon. And si Tintin, ha? Subscribe kayo sa kanyang channel, Christine Babos channel. Dito O yung rin sa inyong YouTube. mga mais, magdadala tayo ng Uy, may doon. pa-take away pa. Wow. Thank you, Tita. Thank you. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.